Andos. Welcome back to my channel. If this is your first time to be here, welcome. Sa mga subscribers, thank you for watching the previous videos. As I promised, this is a continuation of my vlogging about our family's experience on COVID-19. So this morning, we released the first episode of this COVID-19 diary. We received an overwhelming response from the subscribers and even new non-subscribers, friends and family. They were flooding our messengers and Facebook walls with encouraging messages and motivations and prayers. So thank you very much. We need those messages of support in times like this. At this moment, I would like to assure everyone that the whole family, we are all okay. We are coping very well. So today I would talk about how our family copes with COVID-19 crisis. So I'm not going to prescribe kung anong kailangan gawin in times like this, but this is just a sharing of what we did and what we are doing and what we are planning to do dito in response to COVID-19 crisis na dinadaan, which our family is undergoing right now. So as I mentioned, today we released the first episode of the diary, COVID-19 diary, and the response has been very overwhelming. The purpose, ang pinakamalaking goal nitong pagbablog ko, why I'm sharing our experience is number one, to bring into discussion itong effect ng COVID at the level of the family. So, maraming mga messages. Mayroon akong friend na nag-message sa akin na actually naka-experience din siya ng COVID, and he is willing to share his experience, how he coped with COVID. Na maaring gawin ko in the next vlogs. Another friend of mine sent me a message na ngayong time na to ay parang symptomatic, parang napapraning na siya kasi symptomatic. Yung assessment niya sa kanyang sarili ay symptomatic siya, wala siyang pang-amoy. And hindi niya alam kung anong gawin niya. So ayun, after watching the vlog, parang nagkaroon siya ng clear na idea kung ano yung gawin niya. So somehow ang vlog na ito ay nakatulong or makakatulong pa doon sa mga taong nasa dilemma kung anong gawin nila, knowing that they have been exposed or they have somebody in their household na diagnosed positive. So ayan, so just keep expressing your comments doon sa comment section. Makakatulong yun na we can elevate the discussion in itong COVID-19 talaga, kasi marami pang pwedeng mapag-usapan, marami pang mga issues. Ang dami nating kailangan kasi bagong ito. We were not ready for this. So our health system has been overwhelmed. Our finances ay nagkukulang na. So ang daming pwedeng mapag-usapan. Pero at this point, kasi itong vlog ko ay nakafocus doon sa experience sa family. So I hope yun din na ma-share natin yung personal experience natin. Okay, so the next purpose, another purpose for this vlog is to bring into the discussion yung stigma and discrimination. I'm thinking of devoting another time to discuss stigma and discrimination na
in a detailed manner. Kasi tapos lagyan natin ng mga experiences, kasi ang dami niya nag-share ng mga experiences lagyan natin yung mga tingnan natin yung anong experiences ng iba doon sa stigma and discrimination. So yun, I think I'm happy we are achieving the goal. So what I would like to share today is how our family is coping with the stress brought about by COVID-19. So yun yung focus ng sharing ko ngayon. Our result came in a few days ago. Pero although na malaking relief for the entire family, pero tuloy pa rin yung pag-address namin sa crisis na to. So today, I would like to share with you yung mga strategies namin. This is not in any way a prescription kung anong dapat nyong gawin kung you are in the same situation. Pero we are trying to share what we experience, ano yung mga ginawa namin, paano namin hinandle ang crisis na to sa buhay namin. Yun yung i-share ko ngayon kung how we do it as a family. So, ito, mayroon akong notes. Mahirap kasi walang notes, although hindi ako marunong magbasa ng script. I can write a script. Unfortunately, pagka babasahin na yung script, hindi na ako marunong. I start to be parang awkward. So, yun. So, kaya karamihan ng mga vlog ko, parang parang impromptu lang siya. So, pero mga ganitong moments that I have to make an outline, parang napaka-awkward. Pero pagtiyagaan nyo na, I hope you bear with me. Kasi nga, I've discussed with my wife, tapos sinabi ko sa kanya kung ano yung pwede nating i-share ngayon. Para naman, baka pwede ring gamitin sa iba, or baka pwedeng makuhanan lang ng lesson kung anong ginagawa ng mga pamilya na nagkakaroon ng crisis, especially itong COVID crisis na to. So, how are we coping with stress brought about by COVID as a family? I'm going to share 1, 2, 3, 4, 5, parang 5 na mga dami namin ginawa, no? Pero I think I can only think of for now 5 na ginawa namin to parang cope with our crisis. So number one, we try to stay healthy. Yun yung pinakauna namin ginawa, na we do everything to stay healthy. So ano yung mga ginagawa namin para mapanatili namin yung aming health? So siguro narinig niyo yung parang steam inhalation, parang tuob sa Cebuano. So yun, ginawa namin yun. Maganda kasi yun kasi it will clear out yung parang respiratory, yung airway mo. It gives you a feeling of relief after mo ginawa yun. So yung mga nagtatanong kung paano yung tuob, you can easily find mga instruction paano yung gawin dito sa YouTube. Hindi ko na ituturo dito yun. So yun, basta ginawa namin yun. Everybody, apat lang naman kami yan. Nag steam inhalation. Nagtuob kami lahat. So yun. Ano pang ginawa namin? Yung dinamihan namin yung intake ng fruits. So kung anong available na yun ngayon ng mga fruits, yun yung pinabili namin. So merong mga apple, ganyan, oranges, kung ano lang ang available na mga fruits. Basta hindi lang yung nakaka-irritate ng throat, kasi baka lalo tayong mapraning, no, pagka mga fruits na yun na mangangati ang ating lalamunan. So yun, we increase our vitamin intake. Yan, so at least 1,000 mg a day yung ginagawa namin na vitamins. We increase our fluid intake.
Tapos yung nag-gurgle ng kami namin nag-gurgle ng ng maligam yung lukewarm, maligamgam na tubig na may asin. Yun, every ilang beses isang araw namin ginagawa yung pag-gargle na yun. Kakatulong din yan kasi kasi initially nga nung nalaman namin na positive si Jaco, after pala ng kanyang swab, na siya ng ibang bahay na nilagay na namin doon sa kabila doon, bumalik na siya doon sa kanyang room. So kami naman kasi that time parang may pangangati ng lalamunan, ganyan, tapos may konting mga sipon-sipon, ganyan. So yun, yung pag-gargle nakakatulong para ma-relieve yung pangangati ng lalamunan. Yun, vegetables, so as much as possible may vegetable tuwing yung malunggay, dinamihan namin yung malunggay, sabaw, ganyan. At saka yung pag-practice ng hand washing at saka paggamit ng alcohol. Sa tingin namin, parang nag-agree kami dito na nakatulong talaga yun para maging negative kami yung tatlo. Kasi kung tutuusin, medyo mahaba-haba yung exposure namin. Kasi sabi ko nga, yung parang pinakahuling exposure ng son ko doon sa mga kasamahan niya na nag-positive ay September 27. Tapos yung nag-swab siya October ano ba yun? October 10 ba yun? October 9. Sorry, I'm very poor with dates. So yun, parang a week after niya nalaman na may positive doon at saka nag-swab siya. So basically, para ang exposure namin ay medyo mahaba. But yun, hindi naman kami nahawa. Thank God, no? So ayun, so yun yung first, we try to stay healthy as much as we can. Amin naman ginagawa. So syempre, kain kayo ng tamang yung watch your nutrition. So yun yung ibig sabihin. So pangalawa, ang ginawa namin to cope with this crisis is syempre yung iba kasi sa amin may mga primary contacts kung tatawagin. So yung mga tao na you directly interact with in the past few days. So yung particularly yung wife ko, medyo worried siya doon sa mga friends and colleagues niya na baka nahawa din sila kasi nga yung kanya lalamunan baka. So yun yung mga worries niya. So immediately nung nalaman niyang positive yung anak namin, kinontak niya yung kanyang employer to inform na yun nga ang nangyari. So yung ginawa naman ng yung kanyang employer ay gumawa ng kasi in-identify niya yung mga tao na possibly na mayroon close contact sa kanya. So gumawa ng steps din yung school para ma-inform yung mga tao na yun. Tapos hindi sila muna mag-report sa school at mag-isolate sa kanilang mga bahay. So yan yung ginawa din namin na step para we become part of the solution kasi nandito na nga eh. So dapat hindi na siya dumami pa. So yun. So yung anak ko naman, in-inform na yung mga friends niya na nakahalubilo niya prior doon sa pagkaalam niya ng kanyang na may positive siya na kasamahan. So at sila din ay nagko-quarantine. So yun. So I think ako naman kasi wala. So kami yung daughter ko, in-inform niya yung kanyang workplace na yun nga ang nangyari. So wala muna siyang duty kasi nurse nga siya, di ba? So hindi muna siya magdo-duty.
wala din siyang pera. Malamang. Okay, anyway, so ako naman, wala akong, kasi taong bahay ako, so wala masyadong, wala akong close interaction maliban dito sa kanila. So, yun yung pangalawa. So, dalawa na yun. Number one namin ginawa, we try to stay healthy as much as we can. Tapos pangalawa, ginawa namin yung to try to alert our primary contacts para sila rin ay makagawa ng hakbang para i-prevent yung further spread kung nahawaan man sila. So yun. Pangatlo, para we immediately implement yung quarantine, self-imposed quarantine and isolation. So in-implement kaagad namin. So yung son ko, siniparate na namin siya ng bahay. Although that time medyo hindi na kami masyadong hopeful na ma-negative nga kasi mahaba-haba na yung exposure period namin. Pero ginawa pa rin namin, in-isolate namin siya doon sa old room niya. So kami dito. Tapos parang we lessen yung interaction namin. So kanya-kanya kaming parang lugar dito sa bahay, So, yun lang, lessen the interaction ng yung close contact. So, I think ang mahalaga doon sa ano na yun, sa ginawa namin na yun is as much as possible you don't expose others. Pagka alam na natin na expose tayo, pagka alam na natin na possibly tayong may posibilidad na na-infect tayo, let's do our responsibility. So yun, hinto na natin doon sa atin yung infection as much as possible. So yun. We don't expose others to do our part in this fight against COVID. So yun. So ang next namin ginawa, meron kami mga personal coping strategies. So kanya-kanyang style sa pag-cope. So wala naman, hindi naman namin talaga pinag-usapan, pero ngayong medyo na clear na yung skies for us. So napag-usapan na namin kung ano yung mga personal strategies namin. So siyempre ako nandito sa camera, so siyempre ako mauna. Ang una kong ginawa, I tried to convince myself na kakayanin ko ang COVID. So kasi nga that time nung nalaman na may positive kaming kasamahan, parang wala na ako masyadong hope kasi sa haba ng exposure namin. So ang inisip ko na lang na I may have the virus already in me. Lalo na kasi mayroon akong sipon ganyan. Pero kakayanin ko to. I will not go down with this. Parang yun yung attitude ko. So trying to convince myself that I can stand up to COVID, na hindi ako tatalunin. So yun yung first ko na personal strategy. Tapos nag-isip ako ng mga ways na how to have a positive outcome with this negative experience. Yun yung inisip ko. So kaya yung nakapag-decide kami na mag-vlog ako. Kasi yun nga, na-discuss ko earlier kung anong purpose nitong vlogging na to. So maliban doon sa parang pag-isip na mga paraan na paano magiging positive outcome itong negative experience na to, I tried to keep myself busy. So sa social media, kasi may nagre-research ako, dami kong ginagawa, nagbabasa ako, dami kong ginagawa. I tried to keep myself busy. Caveat lang, mas nakakatulong kung mayroon tayong internet connection, mga ganitong sitwasyon. Kasi pagka
mapansin nyo throughout this itong sharing ng parang personal coping strategy namin, kasali talaga ang internet dito. So access to internet, mahalaga siya. So yun, yun yung ginawa ko. So tatlo. So I'm trying to convince myself na kakayanin ko tong COVID, na hindi ako tatalunin nito. Pangalawa, nag-isip ako ng mga pamamaraan kung paano magkakaroon ng positive outcome itong negative experience na to. Pangatlo, I tried to keep myself busy. No? Dami kong ginagawa para hindi lang ma-focus yung pag-iisip mo doon sa problema or doon sa crisis. So yung asawa ko naman, syempre worried siya kasi marami-rami din yung mga colleagues niya sa kanyang work na possibly na exposed doon sa kanya. So nag-worry siya. Pinakauna niyang ginawa yung pag-inform sa kanila, yun na banggit ko na. At saka yung self-care, importante yun, yung self-care. Yun din yung ginawa niya, no? Yung self-care, trying to think kung ano yung mga healthy options para manatiling malusog ang immune system, ganyan. So yun yung ginawa. Ito may story kasi nung nalaman namin na so nagtanong siya doon sa after the result of my son, may friend kasi kami na doctor. So tinanong niya kung mayroon bang prophylaxis na pwedeng i-take, bawa antibiotic ba para hindi lang mag-progress kung may ubo man, hindi mag-progress into pneumonia, mga ganyan. So ang sabi ng friend namin, ang reseta niya kalabo. Ano nga yung kalabo ulit? Oregano. Yun, oregano. Yung fresh na oregano. So yun, so naghanap kami, wala kaming oregano dito wala kaming tanim na oregano. So naghanap kami ng oregano. Yun nga, may nagdala sa amin na isang buong puno ng oregano. So yun, ang masarap pala siya yung oregano. Pagka nung simula, parang kasi strong yung kanyang lasa, no? Pero pagka nalagyan mo na siya ng konting honey at saka lemon, kung wala kayong lemon, medyo mahal nga yung lemon, lemoncito na lang, kalamansi ng sa Tagalog. So yun, mas mura-mura yun, yung kalamansi. Yun, pagka nalagyan mo ng kalamansi, honey, yung extract ng oregano, ang sarap. Pagka ininom mo, katapos mo siyang inumin, huwag ka munang inom kagad ng tubig. Hayaan mo muna siyang parang soothe your throat. Ang sarap na pakiramdam. Yun yung na-experience namin doon sa oregano. Yun, pagka wala naman masyadong ginagawa dito sa bahay kasi apat lang naman kami. So yun, nanonood siya ng mga movies at saka nag-YouTube. So yun, sinabi ko nga, importante yung internet connection kasi hindi ka makaka-YouTube kung wala ka internet, diba? So nag-YouTube siya. Kung hindi man, ano ba yung iba? Kasi work from home na siya, hindi siya pwede pumunta sa kanyang work So yun, she is also trying to keep herself busy with work. Marami siyang inaasikaso, kaya lang online na lang through the phone, mga ganyan. So yun, dahil busy, hindi mo masyadong maisip kung ano yung parang posibleng mangyari sa inyo. So yun yung sa kanya. Yung sa daughter ko naman, yung personal coping niya, simpleng buhay lang kasi itong anak ko. Maganda pa naman, pero very simple lang siya. So, siyempre nag-worry din siya ng konti. Nurse ito kahit na alam niya yung implication, bata pa naman siya, pero siyempre worried din siya. Pero yung personal coping niya ay panonood ng C-drama. Dati parang siya sa K-drama, masyadong babad. Ngayon C-drama na naman, yung Chinese. So doon, yun yung yun yung pinagkakaabalahan. So
ako, yung wife ko, yung daughter ko, so yung son. So, kung isipin mo, medyo lonely ang kanyang buhay kasi mag-isa lang siya doon sa kabilang bahay. Kahit na magkalapit lang talaga itong mga bahay namin, mga bahay, kala mo daming bahay. Lumang bahay yun, no? So yun yung lumang bahay namin. Doon kami nakatira dati before kami lumipat dito. Ito yung medyo bagong, hindi pa masyadong tapos, pero lumipat na kami. So lonely doon kasi mag-isa lang siya. So tinanong ko siya kung ano yung nag-try ako magtanong doon sa kanyang experience. So kung sa aming tatlo, siya yung may pinakamataas na level of anxiety kasi nga siya yung na-diagnose na positive. So tinanong ko kung ano yung reaction niya nung malaman niya na na positive siya. So ang una-unang parang na-shock siya, yun yung una-unang reaction niya, yung na-shock siya kasi ang inisip doon niya, bakit siya kung iisipin daw, short lang yung exposure period niya kasi lang siya pa-practice ng drums, mga 2 hours lang yata yun. Hindi pa nga abot ng 2 hours minsan. Tsaka during worship time, parang 1 oras, 1.5 hours. So yun lang yun. Ang sabi kasi niya na may mga kasamahan kasi sila doon sa church na nag-negative na doon pa sila nakatira doon or mas mahaba yung time of stay nila doon, pero naging negative. Bakit siya na napaka-careful? Pero wala na tayong magawa, baka nagkamali siya, baka there was a time hindi mahirap recall, no? Basta siya, so yun yung unang reaction niya. So worried siya. So dahil worried siya, parang na-shock siya, parang nagwo-worry siya doon sa kanya mga friends, kasi parang days before ng malaman niya na may kasama na nag-positive, may nag-overnight yata sila ng kasama niya sa school kasi tinapos nila yung requirement nila sa school. I-graduate na sila pero may kailangan pa silang tapusin. So yun, tinapos nila, nag-overnight pa talaga sila. So yun, worried sila sa mga apat yata sila. So ngayon on isolation din sila for swabbing yata, I think today or tomorrow, basta soon or today yata yung schedule nila ng swabbing. So hoping na negative din yung kanila result. Yun, so yun, worried siya sa kanya mga friends. Pero pagka nung sinabi namin na kailangan niyang mag-isolate, very quickly nag-prepare siya ng mga gamit niya, yung phone niya, dinala na naman niya balik doon sa kabila, ganyan. So tinanong ko, hindi ka ba na lonely kasi mag-isa ka lang diyan? Sabi, hindi daw issue sa kanya yung pag-iisa, no? Ang issue niya kung yung kami na pwedeng ma-infect. So yun, very yun yung sabi ng son ko. So yun, paano siya nag-cope doon sa parang pag-isa niya na hindi siya maboboard. Ang dami kasing internet din, basically internet din kasi social media, tapos nag-game siya, ganyan, games. Ay, yun yung mga bata, mga younger generation na yun, di ba? Grabe sila kung maka-games. So, nag-game siya, nag-YouTube, at saka nag-edit ng mga videos kasi nag-racket yan siya ng video editing. Siya rin ang taga-edit ng mga videos ko. So, yun. Yun pa yun. So, very, siya, occupied. So, hindi niya talaga parang he has no time to think about himself na kasi dami niyang ginagawa. So far yun yung mga ginawa namin, yun yung experience namin dito, no? Related doon sa COVID. So nung nalaman niya na negative yung kanyang result, grabe yung result naming tatlo na negative, ang laking tuwa niya, grabe yung relief na na-feel niya kasi hindi nga kami nadamay doon sa nangyari sa kanya. So, ito lang muna. This is just a sharing of our experience kung paano kami nag-cope.
magkakaroon pa ng ibang mga vlog siguro until ma-clear kami lahat. So hinihintay namin yung schedule niya for retesting. At saka I don't know kung anong recommendation ng authorities, so magre-retest din kami kasi I don't know. So hintay na lang namin. So again, thank you for watching. Ang daming you may share this video, no, yung mga friends ko na nanood talaga ng mga videos. You may share this video kasi ang purpose naman nito is to share information, to motivate others to come out. So may mga ano pala diyan, baka may mga tao diyan na parang nagtago lang, no, nagtago kasi takot. It won't help, no, it won't help. It will just worsen your feeling of ano man yung nafi-feel mo, anxiety, ano pa ba yung nafi-feel mo. Wag kang magtago. You find a way to get in touch with the authorities para bigyan ka ng tamang guidance kung ano ang gawin mo tungkol doon sa worries mo na may infection ka or whatever. So yan, so thank you for watching. Again, thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, baka pang ilang balik mo na dito tapos nood ka lang ng videos, hindi ka naman nag-subscribe, baka pwede ka nang mag-subscribe ngayon. Tapos you hit the notification bell, sorry. You hit the notification bell. Tapos piliin nyo yung all para lahat ng mga bagong uploads meron kayong notification. Saka pagka wala kayong ibang magawa or may mga idle time kayo, pwede kayong pasyal lang dito sa channel ko. Naka ano pala, so far ito pa lang mga videos ko. Hindi pa masyadong marami pero may 2 chapter na tayo dito sa Wando's World. So ito ay chapter 2.5 pero meron tayong chapter 1 and 2. Punta kayo doon sa playlist. Nakasaksak doon yung lahat ng mga episode sa isang chapter. Pwede nyong i-play all kung wala kayong ibang pagka anong tawag nun? Basta pag naboboard kayo, yun, play all tapos yun, tuloy-tuloy lang mag-play ng mga episode na sunod-sunod na yun, episode 1, 2, 3, 4, ganyan. So okay, so this is all for now. Thank you for watching. I'll keep you updated.